Tayo po ngayon ay darako sa ating pangangaral ng salita ng Diyos. So, pinamagat ko po yung ating preaching this afternoon. Seek God and obey. Usually kasi trust and obey. Meron nga tayong hymn, di ba, na entitled Trust and Obey. So this time, we decided to entitle this sermon, Seek God and Obey. At ang ating pong text ay 2 Kings chapter 4, verses 1 to 7. Ikalawang Hari, kabanatang 4, talatang 1 hanggang 7. So buksan po ninyo sa inyong mga Biblia. Babasahin ko po ang salita ng Diyos. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Ang asawa ng isa sa mga anak ng mga propeta ay dumaing kay Eliseo. Ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na. Nalalaman mo na ang iyong lingkod ay takot sa Panginoon. Ngunit, ang nagpapautang ay naparito upang kunin ang aking dalawang anak upang maging mga alipin niya. At sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko para sa iyo? Ang iyong lingkod ay walang anumang bagay na nasa kanyang bahay liban sa isang bangang langis. Nang magkagayoy, sinabi niya, lumabas ka, manghiram ka ng mga sisidlan sa lahat mong mga kapitbahay, mga sisidlang walang laman at huwag iilan lamang. Pagkatapos ay pumasok ka, ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan at iyong salinan ang lahat ng sisidlang iyon at kapag puno na ang isa, itabi mo iyon. Kaya't iniwan siya at siya at ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan at habang kanilang dinadala ang mga sisidlan sa kanya, kanyang sinasalinan. Nang mapuno ang mga sisidlan, sinabi niya sa kanyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. At sinabi niya sa kanya, walang iba pang sisidlan. Pagkatapos ay tumigil ang langis sa pagdaloy. Verse 7, siya'y dumating at sinabi niya sa tao ng Diyos, humayo ka at ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang at ikaw at ang iyong mga anak ay mabubuhay sa nalabi. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa sa kanyang mga salita. Mga kaibigan, mga kapatid, kailangan po nating aminin na hindi po lahat ng nakasulat sa Biblia, kung ang pag-uusapan natin yung ating pagiging tao, appealing sa ating lahat. May mga nakasulat sa Biblia na tila napakalalim ng ibig sabihin, napakalabo kung anong ibig sabihin, mahirap ipiliwanag dahil maraming simbolo, parang hindi ko maintindihan. Halimbawa, yung pong mga kapitulo sa Exodus kung saan isinulat ni Moises ang lahat ng mga metikulosong detalye sa pagbuo ng tabernakulo. Lahat, sukat, kapal, taas, kulay ng kortina, ano bang gagamitin, pintuba o pilak, lahat nakasulat doon ang bawat detalye para sa pagbuo ng tabernakulo. O, pumapasok din sa ating isip yung unang kronika, no, sa Lumang Tipan, kung saan, pag binasa mo, puro pangalan ng mga taong hindi naman natin kilala. Pero nakasulat sila sa Biblia. Kaya ano naman yung mga aklat ng mga propesiya katulad ng Apokalipsis o Revelation. Marami pong mga larawan, maraming mga simbolo, at ang ibang mga larawan dito nakakatakot. May dragon, may apoy, no? May mga nilalang na maraming mata, at maraming mga pakpak, at iba't iba pa, nakakatakot yung ibang mga larawan. Hindi natin maintindihan. Pero, nakasulat ang lahat ng ito sa Biblia. At doon sa pinag-aralan natin sa ating Bible class kanina, ang lahat ng bahagi ng Biblia, mula Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan, from Genesis to Revelation, ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan ng lahat ng mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Hindi po mahalaga kung mahirap maintindihan, hindi mo maintindihan, may mga nakakatakot na larawan o mga symbols na nakikita ka sa Bible. May mga bahagi pa nga ng Biblia kung saan mayroong genocide, kung saan pinapatay lahat, pati baby. Ang hirap intindihin. Babasahin ko pa ba yung mga ito o hindi ko na babasahin? Ang importante po, ang lahat ng mga ito yung nakasulat sa Biblia,
hindi po para pasiyahin yung ating interes. Ang lahat na ito ay nakasulat sa Biblia, hindi para busugin yung ating pagiging curious. Ang lahat po ng mga nakasulat sa Biblia ay isinulat ng Diyos sapagkat meron siyang layunin para sa lahat ng ito. Pinanatili ng Diyos ang lahat ng impormasyon na makikita natin sa Biblia, sapagkat kung ang lahat ng ito ay ating pag-aaralan ng mas malalim, marami po tayong kayamanang mabubungkal. At ang mga kayamanan na ito ay mga lesson na makakatulong sa atin at sa ating pananampalataya. Ang ating pagbubungkal ng salita ng Diyos, ang ating seryosong pag-aaral nito, oo, minsan nakakapagod. Pero, ang mga mapapakinabangan natin dito ay mapapakinabangan nating katotohanan pangwalang hanggan. Ngayon pong hapon, pag-usapan po natin ang isang kwento patungkol sa isang babae na hindi nga pinangalanan sa Biblia. Siya ay unknown woman. Pero, ito pong unknown woman na ito ay ginamit ng Diyos. Actually, sinulat ng Diyos yung kanyang story sa Bible, sapagkat marami tayong matututunan mula sa kanyang karanasan na karunungan na pwede rin nating i-apply sa ating panahon sa kasalukuyan. Yung pinapakita ng sumulat sa kanyang storya ay ang kanyang pagiging miserableng, hindi kilalang babae. Bukod doon siya ay biyuda na may 2 anak. Pero hindi lang yon ang nilagay ng author sa kanyang kwento. Nilagay din ng author dito kung paano ang Diyos na makapangyarihan ay iniligtas siya mula sa kanyang miserableng sitwasyon at binigyan siya ng isang buhay na masagana. Gusto ko i-summarize ng ating pong pag-aaral ngayong hapon sa ganitong paraan. When in desperation, we must first seek God and then obey His way. Kapag tayo po ay nasa isang sitwasyon na para tayo wala ng pag-asa, para tayo wala ng pupuntahan pang iba, para tayo tulungan, dapat nating hanapin ang Diyos at pag natagpuan natin ang Diyos, sundin natin kung ano ang kanyang kagustuhan. So meron po tayong 2 major point dito. Number 1, the wisest reaction when in desperation is to seek the help of God. Pag tayo po ay nasa isang sitwasyon parang wala ng pag-asa, sobrang dami ng problema, yung para bang pasan mo na ang daigdig, ang pinakamainam na dapat nating gawin, hanapin ang Diyos. Pangalawa, the wisest reaction when in desperation is to obey the will of God. Pag nakita natin ang Diyos sa ating sitwasyon na tayo ay parang hopeless na, wala na tayong pag-asa, at natagpuan natin ang Diyos, sundin natin kung ano ang kanyang gusto. Okay? So pag-usapan po natin itong 2 na ito. Una muna, the wisest reaction in desperation is to seek the help of God. Ito pong storya natin ay patungkol po sa isang babae na biyuda na nga siya, wala siyang asawa, wala pa siyang pangalan. Hindi siya pinangalanan dito. At ito pong kwento niya ay matatagpuan lang natin dito sa passage na ito sa buong Biblia. Wala na pong katulad na record yan sa ibang bahagi ng Biblia. At kung titingnan nyo, maikli lang, no? Yung kanyang kwento. Pero, ang Diyos nilagay yung kwento niya sa Bible. Ang passage na ito, dahil siya ay nag-iisa dito sa 2 Kings, at napakaikli, bagamat siya bahagi ng Biblia, kailangan siyang ipangaral sa mga tao. At para sa maraming preacher, itong klaseng passage na ito ay very challenging. Napaka-konti na impormasyon, napaka-simple ng pagkukwento ng kwento niya, so parang ang hirap i-preach. So, pwede nating matutunan dito sa maikli at straightforward na kwento na ito tungkol sa Diyos. Ang Diyos sa kanyang katalinuhan, inirecord niya ang kwento na ito para turuan tayo ng katotohanan na pangwalang hanggan. Patungkol sa Kanya, na Diyos, at patungkol sa atin, na mga makasalanan. Hindi ko po pipilitin na magpakita sa inyo ng isang sermon, o mangaral sa inyo ng isang sermon na pinaganda yung kwento. Kung ano yung kwento na yan, kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, yung po ipapangaral ko sa inyo.
Sapagkat marami pang preacher, ginamit ang passage na ito, at sinubukan nilang mag-preach ng clever sermon, o magaling na sermon mula dito, and they fail. Hindi nila naipakita kung ano talaga ang gusto ng Diyos o intention ng Diyos kung bakit niya inirecord ang storya na ito sa Biblia. So dahil simple lang ang kwento at brief lang ito at straightforward, yan ang din ang gagawin natin. So first point na agad tayo. The unknown woman and her desperate situation. So isa sa mga bagay na makikita natin sa maikling kwento na ito patungkol sa isang biyudang hindi pinangalanan, yung kanyang pagiging desperado sa kanyang sitwasyon. The first and very obvious detail patungkol sa kanya bilang isang babaeng nasa desperadong sitwasyon, ang sabi doon sa verse 1b, ang kanyang asawa ay patay na. Biyuda. Now, yung kanyang asawa, sinabi po dyan, ay isa sa mga anak ng propeta. Hindi po ibig sabihin si propeta Eliseo ay may anak. Kasi pagkaraniwan sa mga propeta sa lumang tipan ay walang asawa at wala ring anak. So bakit tinawag na mga anak ng propeta? Ginabi kasi mga anak. Tapos ng propeta. Ang ibig po palang sabihin niya, ng panahon na ito ng lumang tipan, marami po ng mga tagasunod na mga propeta na bumubuo ng tinatawag na guild. O parang siyang isang organized group. Isa siyang samahan na associated sa mga kilalang propeta. Marami kasing propeta ng panahon ng lumang tipan at halos magkakasunod yung mga panahon nila. Itong si propeta Eliseo, mas kilala natin yung nauna sa kanyang propeta. Sino yun? Si propeta Elias. So, mga kilalang propeta ito. Dahil maraming tagasunod ng mga propeta, nagbubuo sila ng mga coalition or guilds. At yun yung mga tinawag na mga anak ng mga propeta. Meron mga totoong propeta dyan na talagang tumatanggap ng mga pangangaral mula sa Diyos, pero meron din mga bulaang propeta. Nagkukunwaring mga propeta, nababayarang mga propeta, at nagsasabi ng kasinungalingan. Pero ang main issue dito, yung babae na ito, biyuda. Ngayon, sa panahon po na ito, ang tawag sa panahon na ito sa Biblia, Ancient Near East time, ang mga single, o yung pong mga biyuda, sila po ay nasa isang nakakaawa at undesirable condition. Bakit nakakaawa? Bakit undesirable yung kanilang situation? Kapag pagka po ikaw ay isang single, o kaya ikaw ay nabiyuda, wala na pong tutulong sa iyo para suportahan ang lahat ng iyong pangangailangan. Kasi ang mga asawang babae po noong panahon na ito, sila lamang po yung maasa sa kanilang mga asawang lalaki para sa kanilang ikabubuhay. So in other words, ang mga asawang babae po ng panahon na ito ay full-time housewives. No? So yan ang pattern talaga even from the Old Testament. Yung mga asawang babae, hindi sila nagtatrabaho. Kundi nagmamanage sila ng kanilang sambahayan kasama ang pagdidisiplina at pagtuturo sa kanilang mga anak. Everything else, patungkol sa paano kakain, saan titira, yan ay responsibilidad ng kanilang mga asawang lalaki. So just imagine, kung ikaw ay mayroong dalawang anak na palagay ko minor pa dito, tapos yung asawang mo lalaki namatay. So sino na ngayon ang susuporta sa inyong mag-iina? Wala na. At yung panahon pa na ito, talagang ang pagtatrabaho ay isang physical na pagtatrabaho at ito'y nilalaan lamang pagkaraniwan sa mga lalaki. Kaya po pag binasa mo yung buong Old Testament at New Testament, may mga utos talaga ang Diyos na sinasabing, suportahan ninyo ang mga byuda at ang mga walang magulang, o yung tinatawag na mga orphans. Kasi ito yung mga taong dependent sa iba. They cannot support themselves. They cannot buy food for themselves. Hindi sila pwedeng magbayad ng kanilang pananamit. Hindi sila pwedeng magbayad ng kanilang titirahan kapag wala silang trabaho. Kaya si Apostle Paul, kung natatandaan ninyo sa church, lagi yung sinasabi, don't forget the widows, don't forget the orphans. Dahil wala na silang kakayahan suportahan ng sarili na, they must depend on somebody else. At bilang mananampalataya, sa church sila umaasa para sila ay tulungan. So pangalawang isang bagay na nagpatindi ng kanyang desperate situation, yung kanyang asawa na namatay, nag-iwan ng napakalaking utang. Nasa verse 1 and verse 7 yan, makikita niyo sa ating passage. Hindi sa atin sinabi kung gaano kalaki yung utang,
At kung paano nagkautang yung kanyang asawa, so dahil hindi sinabi, at dahil wala tayong alam, hindi tayo pwede mag-speculate, no? Hindi tayo pwede maglagay ng wala naman dyan. Ang isang mga pwede nating isiping posibilidad dahil pwedeng nangyayari talaga sa panahon nila na ito, humihiram sila para doon sa mga pangangailangan nila. Ang problema lang, sa lumang tipan, hindi po pinagbabawal na ikaw ay manghiram. Ang ipinagbabawal po ay yung hindi ka magbayad o magbalik ng iyong hiniram. Ang sabi sa Awit 37 verse 21, si David po nagsasalita dito, si King David, sabi niya, ang masama ay humihiram at hindi magbabayad o hindi makapagbayad. Ngunit ang matuwid ay bukas palad at nagbibigay. So malinaw, siguro sa kanilang kahirapan, nanghiram sila. Kaya lang, namatay yung asawa niya, kaya hindi na nila mabayaran. So nabaon niya yung sa utang, yung asawa na naiwanan, sapagkat wala namang ibang aako ng responsibilidad ng mga utang na ito, kundi siya. Pagdating ng dating, bisita ng bisita, yung maniningil ng utang. So dito, wala na po silang choice, kundi mag-isip ng paraan kung paano kung mawala yung utang sa kanila. At ang isa sa mga sinasabi ng mga mangungutang na paraan para maalis yung inyong problema sa utang, ibigay mo yung mga anak mo sa akin, gagawin kong alipin. Imagine, biyuda ka na nga lang. Dalawa na lang anak mo, kukunin pa sa'yo, magiging mag-isa ka na lang. Tapos yung mga anak mo pa, magiging mga alipin. Though, yung mga nagiging alipin po doon, hindi naman po talaga pinahihirapan, katulad ng alam natin na slavery ng mga Africans before, talagang pinahihirapan, brutal, hindi naman po ganun. So yung iba po nga, pagka naging alipin, hindi na umaalis sa kanilang Panginoon. Doon na sila, hanggang mamatay sila kasi napakamahal na sa kanila. Pero yun po yung isa sa mga paraan para mabayaran nila yung mga utang nila sa panahon na yan. Then pangatlo, yun nga, yung mga anak niya ay binabantaan na kuhanin ng mga nagpautang para gawing alipin. Talaga napaka-desperate ang situation niya. Yung pong pagkabaon sa utang, common na yan sa panahon nila noon. Parang panahon din natin ngayon. Nababaon sa utang, kasi nagpapatong-patong yung mga utang, hindi natin nababayaran. Ganon din yan, normal din sa panahon nila noon. Kaya lang ang hindi normal sa panahon natin ngayon, kinukuha yung mga anak natin para gawing alipin. Hindi normal yon. Sa panahon nila, normal yan. At usually, pinananatili ang mga anak sa piling ng mga nagpautang hanggang sustain na tawag ng panahon ng Jubilee. Yung panahon po ng Jubilee na yan, pwedeng kalimutan na lahat yung utang at palayain na yung mga alipin. So matagal yun. Year of the Jubilee na yun. So maabot po ng ilang dekada yun. Kaya yung bata na kinuha alipin, pwedeng pag panahon ng Jubilee, adult na siya. Papakawala na siya. Yun yung sinasabi ko na minsan dahil dekada yung kanilang pag-stay sa kanilang Panginoon, ayaw na nilang umalis kasi napamahal na rin sa kanila. Pero alipin pa rin sila. At ang alipin po niyan, usually kasi nagiging alipin yung mga anak, pagka wala ka na talaga may bayad, binigay mo na yung mga ari-arian mo, binigay mo na yung bahay at lupa mo, lahat na kulang pa rin. Kaya isa sa mga pwedeng ipambayad ng utang ay yung mga anak at gagawin alipin. Ano naman yung dahilan kung bakit siya nabawan sa utang? Ang malinaw dito sa kwento na ito, itong babae na ito ay nasa isang desperado at nakakaawang sitwasyon. Pangalawa, the unknown woman sought the Lord. Sobrang nakakaawa, mahirap ang kanyang sitwasyon. Pero anong ginawa niya sa ayon sa ating passage? Hinanap niya ang Panginoon. Anong sabi dun sa verse 1a ng ating passage? Siya ay dumaing kay Eliseo. Hindi po isinulat ng Diyos yung kwento ng babaeng ito para kaawaan natin siya. Isinulat ng Diyos ang kwento ng babaeng ito para matuto tayo mula sa kanyang karunungan. At ang isa sa mga karunungan na pinakita natin dito sa kanya, mula sa isang nakakaawa, desperadong sitwasyon, dumain siya kay Eliseo. Literally lang, ibig po siya sabihin nun, siya ay humingi ng tulong at nagmakaawa sa propetang si Eliseo. Pag ginagamit po yung salitang ito, na siya ay dumaing, salitang dumaing, sa lumang tipan, nilalarawan po dito yung pagmamakaawa ng isang tao
mula sa ibang tao para siya'y tulungan ito. Yun po ibig sabihin ng pagdaing. Pero gusto ko mapansin po ninyo na ito pong babaeng byuda na walang pangalan, bago siya lumapit sa propeta Eliseo, tinanggap muna niya yung kanyang sitwasyon. Importante po yun. Tinanggap niya yung sitwasyon niya na siya ay baon sa utang. Wala na siguro siyang ari-arian, baka ipinrenda niya na lahat. Pati yung anak niya mawawala pa sa kanya. Dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan na bayaran ng kanyang utang. Alam niyo ginawa niya? Siguro umupo muna siya sa isang sulok ng kanyang bahay o sa isang sulok ng isang kalsada. At tiningnan niya yung kanyang sitwasyon at tinanggap niya na yun ang sitwasyon niya. Importante po yun. Bakit? Sapagkat hanggat hindi po natin tinatanggap yung ating sitwasyon na tayo'y desperado, walang kakayahan, miserable, nakakaawa yung sitwasyon natin, di natin kayang tulungan ang sarili natin, hindi tayo hihingi ng tulong sa iba. Tandaan po niya yan. Hanggat tayo, may kakayahan tayong solusyonan yung problema natin, ginagawa natin ang paraan. Ay minsan ang nangyayari, lalo tayong nababaon sa ating sitwasyon. Ayoko lumapit sa kapatid ko. Ayoko lumapit sa magulang ko. Ayoko lumapit sa kaibigan ko. Ayoko lumapit sa church. Gagawa ko ng paraan. Didiskartihan. Yan ang term na ginagamit natin. Kaya lang habang pinipilit natin gawa ng paraan, ayaw nating tanggapin na kailangan natin ng tulong na iba, lalo tayo nababaon sa ating sitwasyon. Yun ang magandang example ng babae na ito. Pagkatapos siya makita, byuda na ako. Wala na akong aasahang asawa. Lahat ng ari-arian ko, binigay ko na, kulang pa rin, kaya kukuhanin yung mga anak ko. Itong sitwasyon ko, anong ginawa niya? Tinanggap niya yung sitwasyon niya. Tinanggap niya yung sitwasyon niya na siya ay nasa isang desperado at kaawa-awang sitwasyon. And then, yun ang nagtulak sa kanya para lumapit kay Eliseo at dumaing kay Propeta Eliseo. Ito yung attitude na hinahanap ng Diyos mula sa ating lahat. Ito yung attitude na tinuturo sa atin ng kwento. The wisest and best reaction pag tayo po ay nasa isang desperadong sitwasyon, tumawag tayo sa Diyos at humingi tayo ng tulong sa Kanya. Hindi po kawalan ng tapang o kaduwagan ang pag-amin na tayo ay helpless. Kasi ang problema sa maraming tao, dahil sa kanilang pride, ayaw nilang sabihin, kailangan ko ng tulong. Kaya ko ito. Gagawin ko ito ng paraan. Pride yun eh. At hanggat hindi po natin isinusuko yung pride natin, hindi po tayo lalapit sa Diyos at sasabihin sa Diyos, O Diyos, kailangan ko ng tulong mo. Prayer is our humbling before God because we know that we are helpless. We admit that we are helpless before God. At ito yung unang-unang dapat natin nare-realize. Actually, bago natin isipin yung tulong ng ibang tao, hingin muna natin ang tulong ng Diyos. Pero actually, ba sa inyo nag-iisip, bakit yung babae doon kay Eliseo lumapit, hindi naman sa Diyos? Diba sabi, at siya'y dumaing kay Eliseo. Hindi naman sinabi, at siya'y dumaing sa Diyos. Gusto kong linawin. Nung pong panahon na ito, kung gusto mo na lumapit sa Diyos, kailangan mo dumaan sa propeta. Kaya papansinin niyo sa lumang tipan, kahit po yung mga hari, si King David, si King Saul, hindi sila basta-basta dumediretso sa Diyos. Sumasangguni sila sa mga propeta. Bakit? Sapagkat ang mga propeta, ang kasangkapan ng Diyos para ipahayag kung ano yung kanyang kagustuhan sa mga tao. Kaya yung pong paglapit ng babae na ito kay Propeta Eliseo at ang pagdaing niya sa kanya, ang ibig din sabihin niyon ay siya dumadaing sa Diyos. Humihingi siya ng tulong sa Diyos. At sinasabi niya sa Propeta Eliseo, tulungan mo ako, ilapit mo ako sa Diyos. Yan ang trabaho ng mga propeta. Kaya lang hindi na natin kailangan ng propeta. Bakit? Dahil ang propeta natin ay ang pinakadakilang propeta, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At dahil tayo may kaugnayan sa Panginoong Jesucristo, siya ang ating propeta. Pero ang ginagawa ng propeta sa lumang tipan na pinamamagitan ng tao sa Diyos, yun din ang ginagawa ng Panginoon ngayon. Diba sabi sa Hebreo,
Banatang 7, talatang 25, ang Panginoong Jesucristo ay nabubuhay magpasawalang hanggan doon sa langit. Kaya tayo may katiyakan na tayo ligtas sapagkat tayo ay pinamamagitan niya sa Diyos. Ito, babae na ito, meron siyang wisdom na wala marami sa atin, no? Nakita niya yung kanyang miserable sitwasyon, kailangan ko ng tulong ng Diyos. Kaya hindi na siya nagpilit pa na gumawa ng paraan para solusyonan yung kanyang problema. Ang ginawa niya na, inamin yung problema niya at lumapit siya sa Diyos. So this woman, crying out to a prophet for help, katulad din ng paghingi niya ng tulong sa Diyos mismo. Ngayon ang tanong, anong gospel para sa atin dito? Kwento ito sa lumang tipan. Hindi naman natin kilala yung babae. Hindi nga siya pinangalanan. May gospel ba para sa atin dito? Meron. Ano po sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 5:3? Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat sila o sa kanila ang kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin ng Panginoon na mapalad ang mga dukha sa Espiritu? Ito po yung attitude ng babae na ito na biyuda na hindi pinangalan. Siya ay dukha sa kanyang espiritu. Ang ibig po sabihin niya, meron siyang attitude na tinatanggap niya ang kanyang pagiging desperate at helpless sa harapan ng Diyos, kaya siya lumapit sa Diyos at humingi ng tulong. Ang tawag po dyan, spiritual bankruptcy. Hanggat ang isang tao, hanggat ang isang makasalanan, hindi niya sinusuko ang kanyang pride at hindi niya sinasabing, may kailangan ako, at hindi ko kayang ibigay yung kailangan ko sa sarili ko, hindi siya lalapit sa Diyos. Minsan niya kayang lumapit sa tao, pero hindi lalapit sa Diyos. Pero sinabi dito, mapalad ang mga dukha sa Espiritu, sapagkat ito yung mga tao, inaamin nila yung kanilang kalagayan sa harapan ng Diyos, na sila'y walang kakayahan, na iligtas ang kanilang mga sarili, at sila'y lalapit sa Diyos at sasabihin, O Diyos, ikaw lang ang pwedeng magligtas sa akin. Tulungan mo. Iligtas mo. Hanggat wala kang ganitong klaseng spiritual bankruptcy, pag-amin sa sarili mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, bagamat alam mo at gusto mong maligtas, hindi ka lalapit sa Diyos. At dahil hindi ka lalapit sa Diyos, dahil pinipilit mong iligtas ang iyong sarili, mapapahamak ang kaluluwa mo. Kaya panawagan ng Ebanghelyo, ikaw, alam mo, gusto mong maligtas. Alam mong kailangan mong maligtas sapagkat alam mong pag hindi ka niligtas, ang kaluluwa mo itatapon sa impyerno, dapat aminin mo sa sarili mo na hindi mo kaya iligtas ang sarili mo, tanggapin mo ng Diyos lang ang pwede magligtas sa iyo. At dahil alam mong Diyos lang ang pwede magligtas sa iyo, lumapit ka sa Kanya. At sabihin mo, O Diyos, iligtas mo. Pangalawang major point natin. The wisest response when under instruction is to obey the will of God. Ito pong babae na ito na hindi pinangalanan na biyuda, pagkatapos niyang aminin na siya'y walang magagawa para iahon ng kanyang pamilya sa matinding pagkakautang, hindi po natapos doon eh. Meron siyang ginawang hakbang. Lumapit siya sa Diyos sa pamamagitan ng propeta. Pero hindi lang doon natapos. Tama ng isang taong nangangailangan, lumapit sa makakatulong. Pero first step lang yun. Ano pa yung sumunod na step? Pag binasa niyo yung verse 2 hanggang verse 4 ng ating passage, binigay dito yung second step. Dito, makikita natin yung pagiging desperado ng babae ito ay nauwi sa pagiging dependent niya sa Panginoon. Yun yung isang bagay na gusto kong matutunan natin mula sa kwentong ito. Desperado siya, tinanggap niya hindi niya kayang iahon yung sarili niya, pamilya niya, pagkakautang, baka kuhanin yung mga anak niya, lumapit siya sa Panginoon. Pero nung lumapit siya sa Panginoon, ang sumunod na step, naging dependent siya sa kung ano yung gusto ng Panginoon na ipagawa sa kanya. At dito natin makikita yung kwento na yan. Ang dalawang bagay. Number one, the unknown woman received instruction from the Lord. Hindi naman nung inamin ng babae, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko, O Panginoon, tulungan mo ako. Dumiting na agad yung tulong ang galing sa Diyos. Inutusan siya ng Diyos kung anong dapat niyang gawin para masolusyonan kung ano yung kanyang problema. Hindi niyo mabuti yung kwento, ha? God revealed kung ano yung kalooban niya sa pamamagitan ng propeta Eliseo
para sa babaeng tumbalo, pero may mga inutos sa kanya ang Diyos na dapat niya gawin. Ano na yun? Una, sabi diyan, humingi ka ng mga sisidla na walang laman sa mga kapitbahay mo. At huwag ka lang humingi ng ilan. Humingi ka ng marami. Hanggang ilan yung kaya mong hingi. Hindi natin alam yung detalye kung gaano karami. 100 ba na basyong sisidlan? 200 ba? Basta napakarami. Lahat ng kapitbahay niya, hiniraman niya ng mga sisidlang walang laman. Pangalawa, sasarado niya ang kanyang pintuan, kasama ang kanyang mga anak, at sisidlan niya isa-isa ang mga lalagyang walang laman. Diba natatandaan niyo sinabi niya? Sinabi ng propeta, ano ba ang meron ka? Sabi niya, wala po akong ibang pagmamayari maliban sa isang banga ng langis. Kaya inutos sa kanya ng propeta, sige, ganito gawin natin. Yung pangalawang instruction, sarado mo yung pinto. Pag nakairam na kayo ng lahat ng mga walang laman na sisidlan, kulong niyo yung sarili niyo sa bahay, kasama yung mga anak mo, tapos unti-unti niyong lagyan lahat hanggang mapuno. Pag napuno, itabi mo. Lagyan mo ulit yung susunod. Pag napuno, itabi mo. Lagyan mo ulit yung susunod. Ano yung pangatlong step dito? Lagyan mo lahat. Verse 4. Lagyan mo lahat ng sisidlan na nahiram mo walang laman. Now, sinabi ko sa inyo kanina, marami pong gumagawa ng clever sermons dito. Ilalagyan nila ng meaning yung langis, nilalagyan nila ng meaning yung maraming lalagyan na walang laman, na puno, and so on and so forth. Hindi ko gagawin yun. No? Dahil pagtingin na sa detalye yun, hindi na sa katotohanan na gusto ituro sa atin ang salita ng Diyos. Instead, gusto ko makita sa atin dito yung very interesting information patungkol sa babaeng walang pangalan. Ano yun? Kung ano yung sinabi sa kanya ng Panginoon dapat niyang gawin, sinunod niya. Yun ang gusto kong makita niyo. Hindi yung banga na nilagyan, hindi yung langis na hindi naubos. Gusto kong makita niyo, nung inutusan siya ng Panginoon, na gawin mo itong mga bagay na ito, walang tanong-tanong. Sinunod niya kung anong inutos ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta Eliseo. Yun yung lesson dyan. Huwag ka nang tumingin sa ibang detalye. Hindi importante yun. Ang importante, nangangailangan ka ng tulong sa Panginoon. Eto ngayon, sinasabi ng Panginoon sa iyo kung anong gusto niya, sundin mo ngayon. At yun ang ginawa ng babae. Sinunod ang lahat ng instruction from the very beginning until the very end. Tingnan niyo yung verse 5 and 6 ng ating text. Kaya't iniwan siya at siya at ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan at habang kanilang dinadala ang mga sisidlan sa kanyang sinasalinan, nang mapuno ang mga sisidlan, sinabi niya sa kanyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. Anong sabi ng kanyang anak? Wala nang ibang sisidlan. Ibig sabihin na puno na lahat yung kanilang hiniram. Pagkatapos ay tumigil ang langis sa pagdaloy. Ano gusto niyo? Gusto kong makita sa point na ito. Gusto kong makita ninyo, she followed each instruction carefully. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, hindi niya lang basta sinunod. Sinunod niya ng mabuti. Kasi minsan sinasabi natin sa ating sarili, sinunod ko naman yung sinabi ng Panginoon. Pero, diniskartehan mo ng sarili mo para masunod mo. Pero hindi talaga kung ano yung sinabi ng Panginoon ang sinunod mo. Dito gusto kong makita ninyo, mga kapatid. May sinabi ang Panginoon, may nireveal ang Panginoon sa babae sa pamamagitan ng propeta, at ang nireveal ng Panginoon malinaw at detalyado. Ang ginawa ba ng babae, diniskartehan niya? O nag-invento siya ng sarili niyang pamamaraan? Hindi. Kung ano yung detalye sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Eliseo, mula sa simula ng katapusan, yun ang kanyang sinunod. Sinunod niya ng mabuti. Ganun ang attitude natin sa Panginoon at sa kanyang sinasabi. Huwag natin gagawa ng diskarte para mas maging madali para sa atin sundin. O para kumbinsihin lang natin yung sarili natin, sinunod ko naman. Sundin natin kung ano ang eksaktong sinabi ng Panginoon. Halimbawa, sa worship. Meron bang sinabi ang Diyos patungkol sa paraan ng pagsamba na dapat nating gawin at yung paraan ng pagsamba na yun lamang ang kanyang tatanggapin? Meron. Merong sinabi ang Biblia kung ano lamang ang dapat nating gawin sa loob ng ating worship service.
Eh, anong ginagawa ng iba? Dinadagdagan ng ibang mga activities. May sinabi ng Panginoon, sasamba ka sa akin sa ganitong pamamaraan sapagkat yan ang pagsambang tatanggapin ko. Tandaan nyo sa lumang tipan, maraming paraan ng pagsamba. Ewan ko natatandaan ninyo yung magkapatid na nag-alay ng kakaibang apoy sa templo. Anong ginawa ng Diyos sa kanila? Pinatay sila. Si Nadab at si Abihu. Bakit sila pinatay? Sapagkat ang sabi ng Diyos, ang inyong ginawa ay hindi katanggap-tanggap sa akin. Hindi ko iniutos yan. So, ganoon din sa ating pagsamba. Kung ano yung sinabi ng Diyos na dapat nating ginagawa sa ating pagsamba, yun ang ating gawin. And that principle applies to everything else related sa ating pagsunod sa Panginoon. Ang Diyos natin, hindi po siya naglihim kung ano yung gusto niyang gawin natin para sa Kanya. Bakit? Nasa Bible lahat. Diba? Nasa Bible lahat. Nakasulat. Tagalog, naiintindihan natin. Kung ayaw mo, di English. Pero point, nakasulat lahat sa Biblia kung ano yung gusto ng Diyos na malaman natin at kung ano yung gusto ng Diyos na gawin natin para sa Kanya. The issue here is, gagawin mo ba kung ano yung sinabi ng Diyos? Itong babae na ito, binigay ng Diyos kung ano yung gusto niyang gawin niya at sinunod niya. Hindi naman natin pwedeng sabihin napaka-naive yung babae. Ano ibig sabihin ng naive? Hindi niya naiintindihan kung ano na yung ginagawa. Sunod na lang siya ng sunod. Hindi ganon. Matanda na ito. May dalawang anak na ito. Nag-iisip ito, kaya nga niya na-realize na kailangan niya ng tulong at lumapit siya sa propeta ng Diyos. Kaya yung pinagawa sa kanya mga detalye, siguro nung iniisip niya, parang wala namang sense. Bakit ako hihiram ng maraming mga sisidlan na walang laman? Eh, ang aking banga ay isang banga lang. Hindi naman sinabi kung gaano kalaki yung banga. Basta sinabi isang banga na puno ng langis. Pero sabi ng propeta, humingi ka o humiram ka ng mga sisidlan, kahit gaano karami yan. Hiramin mo lahat. Tapos, pumasok ka sa loob ng kwarto ng bahay ninyo at sisidlan mo isa-isa. Ako, alam ko nag-iisip yung babae, paano ko sisidlan lahat ito? Ito lang yung aking langis. Pero hindi yun ang ganyang naging problema eh. Naging problema niya dito. Nung sinunod niya ang utos ng Panginoon, naubos lahat yung sisidlan, napuno lahat ng mga lalagyan ng langis. Tsaka lang huminto yung langis sa pagtulo mula doon sa kanyang original na lalagyan ng may langis. Ako naniniwala, bakit sumunod yung babae na yun sa instruction ni Eliseo na galing sa Diyos? Kahit na parang sa human understanding, parang walang sense eh. Paano ko mapupuno yung lahat ng lalagyan na yun? Eh, mas marami yun kaysa dun sa meron ako. Ang susi dito, kaya niya sinunod yung lahat ng sinabi ng propeta na galing sa Diyos. Sapagkat naniniwala siya na ang Diyos, gagawin niya kung anong kanyang sinabi. Ulitin ko yun. Kaya sinunod ng babaeng ito na lagyan isa-isa yung mga lalagyan mo ng laman. Mula doon sa isang banga na maaaring maliit lang. Sapagkat naniniwala siya na yung salita ng Diyos na ibinigay sa kanya ay karapat-dapat pagtiwalaan at sundin. Ganun yung klase ng pananampalataya na gusto ng Diyos. Kung ano yung kanyang sinabi, kung ano yung kanyang ni-reveal sa Bible, sundin natin. Sundin natin ang mabuti. Walang nilalagpasan, walang binabawas, walang dinadagdag. Sundin natin kung ano ang sinabi ng Diyos. Ang babaeng ito, hindi pinangalanan, byuda. Pero bakit nilagay ng Diyos yung kwento niya sa Bible? Sapagkat siya ay isang halimbawa ng isang nagtitiwalang anak ng Diyos na sinusunod kung ano ang sinabi sa kanya. Na sinusunod kung ano ang inutos sa kanya. Di ba napakagandang makilala tayo bilang isang Christian? Hindi dahil sa ating popularity sa social media o influence, whatever, kundi dahil tayo ay nakilala bilang isang simpleng Kristiyano na masunurin sa lahat ng sinasabi ng kanyang Diyos sa kanya. Sarap makilala bilang isang Christian na ganun. Itong tao na to,
sinusunod niya yung kanyang Biblia. Sinusunod niya yung kanyang Diyos. Marami tayong sitwasyon na parang ang hirap solusyonan. Halimbawa, nanay ka, tatay ka, tapos yung anak mo nasa college. Kailangan mo bayad ng tuition fee. Meron ka na itabing pera, pero kulang. Diba? Kaya yung mga sitwasyon natin na parang natetest yung faith natin, paano ngayon ito? Hindi ko po sinasabing huwag kayong manghiram. Dahil malino naman sa Biblia, hindi masamang manghiram. Pero tiyakin lamang po natin, pagka tayo po yung nakipagkasundo na ibabalik natin sa ganitong araw, ganitong oras, ganitong amount, ito pa rin natin, sapagkat ang sabi ng Biblia, masama ang isang tao, hindi nagbabayad ng kanyang utang. Pero gustong sabihin dito, manalangin muna tayo, Panginoon. Bago tayo gumawa ng paraan para solusyonan yung ating sitwasyon. Ito pong babae na ito, kailangan niya eh. Pero nanalangin muna siya. At anong ginawa ng Diyos para sa kanya? Sa verse 6, ang sabi, nang mapuno ang mga sisidlan, sinabi niya sa kanyang anak, dalan mo pa ako ng isang sisidlan, at sinabi sa kanya, walang iba pang sisidlan. Pagkatapos ay tumigil ang langis sa pagdaloy. Diyos lang po ang pwedeng gumawa nun. Ha? Pag tayo po ay nagtiwala sa Diyos, maghintay tayo sa tugon ng Diyos. Kaya nga po tayo lumalapit sa Diyos kasi alam natin wala na tayong magagawang solusyon. Ngayon, kung tayo po'y lumapit sa Diyos at nanampalataya sa Kanya, tutulungan niya tayo, maghintay tayo. Sapagkat meron gagawin ng Diyos na siya lang ang pwedeng gumawa. Katulad sa babae nito, yung miracle na nangyari dito, Diyos lang ang pwedeng gumawa. Bagamat sumunod yung babae sa lahat ng detalye ng sinabi ng Diyos, Diyos ang gumawa ng paraan para yung lahat ng sisidlan na yun, malagyan ng laman. So, ganun din sa atin. Alam ko, masyado tayo nag-worry sa maraming bagay. Pero alam mo, may sinabi ang Biblia patungkol sa pagkabalisa. Matthew 6:25-33. Ano daw ang solusyon ng Panginoon para hindi tayo mabalisa? Samayin sa passage na yun. Magtiwala tayo sa ating Ama. Pero solusyon sa worry, madali naman pala, Pastor. Oo, madali lang naman talaga ang solusyon. Tayo lang ang nagpapakomplicate. Magtiwala tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa ating Ama. At dito, pinaliwanag ng Panginoon sa Matthew 6:25-30, kung pinapakaya ng Diyos yung mga ibon, kung yung mga halaman pinalalago ng Diyos kahit walang nagdidilig at nag-aalaga, pwede bang kalimutan ng Diyos yung anak niya? Diba? Very convincing yun. Ang Ama natin, hindi tayo pababayaan. Pero, sinabi ang Diyos, pagkakaloob ng Diyos ang ating mga pangailangan, pero dapat unahin muna natin siya. Ano sabi doon sa Matthew chapter 6 verse 33? Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya seek God and obey. Sapagkat pag ginawa natin ito, hanapin ang Diyos at sundin siya at nagtiwala tayo sa Kanya, lahat ng ibang pangangailangan natin, siya na bahala. Ako ba nagsasabi niyan? Hindi. Salita ng Diyos. Diyos ang nagsasabi niyan sa atin. Unahin muna natin siya kung linggo, Lord's Day. Unahin muna natin ang sumamba sa Diyos. Pagkatiwala natin yung problema para bukas, araw ng Monday. Anong sabi ng salita ng Diyos? Ibibigay niyo yung lahat ng pangangailangan natin. Basta unahin natin siya at magtiwala tayo sa Kanya. Itong babae na ito, hindi siya presumptuous. Sinunod niya ako ng instruction. Pero hindi rin siya nag-assume kung anong gagawin ng Diyos. Naghintay lang siya. At namangha siya. Diba? Ang sabi ng Panginoon, napuno ang lahat eh. Wala na pong natirang lalagyan na walang laman. Pero pagdating sa verse 7, anong sabi doon? Siya'y dumating at sinabi niya sa tao kay Eliseas, o kay Eliseo, humayo ka, sabi ni Eliseo sa kanya, at ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang at ikaw at ang iyong mga anak ay mabubuhay sa nalabi. Tignan, nabayaran nila lahat ng utang, yung mga anak nila hindi naging alipin, may naging sobra pa. At ang sabi dito, ikaw at ang iyong mga anak ay mabubuhay sa nalabi. So hindi lang po ito makakapag-bake sila ng tinapay para sa isang buwan o sa isang taon, kundi sapat yung sumobra para mabuhay sila habang nabubuhay sila.
Ulitin ko, sapat yung sumobra para mabuhay sila ng kanyang mga anak. Hanggang kailan ng Diyos mabuhay? Gusto ng Diyos na mabuhay sila. So sapat para masustain yung pangangailangan nila. Ganun ang Diyos, mga kapatid. Pag tayo nagtiwala sa Diyos at sumunod sa kanyang kagustuhan, inuna natin siya, higit sa lahat, He will take care of everything else. He will take care of everything else. Hayaan ba ng Diyos magutom yung anak na nagtitiwala sa Kanya? Hindi. Bakit? Dahil pag nagutom ang isang Kristiyano nagtitiwala sa Diyos, mapapahiya siya. Mapapahiya ang Diyos. At kailanman hindi papayag ang Diyos, mapahiya siya at ang kanyang pangalan. Sapat ang bibigay ng Diyos na tulong sa atin para makuha natin ang lahat ng ating mga pangailangan. Magtiwala tayo sa Panginoon, katulad ng pagtitiwala ng isang bata. Kapag ibibigay ng Panginoon sa atin ang lahat ng ating pangailangan. Magtiwala tayo sa Diyos at sa Kanyang salita. Bakit? Alam ng Diyos kung ano Kanyang ginagawa. Diyos siya eh. Tayo hindi. Anong gospel natin dito? Simple lang. Naalala ko yung nangyari sa Bagong Tipan kung saan ang Panginoon nagpakain ng 5,000. Ano yun? Mula dun sa ilang pirasong tinapay, 5. Ilang pirasong isda, 2. Pinakain ng Diyos, 5,000. At ang sabi dun sa record, hindi po kasama yung mga bata at babae. So 5,000 na lalaki lang yung binilang. Mula sa ilan? 5 pirasong tinapay, 2 pirasong isda. Pero alam nyo, hindi nag-focus ang Panginoon doon sa miracle. Sinabi ng Panginoon, ako ang totoong tinapay ng buhay. Ang sino mang kakain ng tinapay na ito, mabubuhay ng walang hanggan. Yun ang gospel sa atin dito. Yung babae, nabuhay sila dun sa sobrang langis. Pero namatay din sila eh, eventually. Pero ang Panginoon, nag-aalok siya sa atin ng matinding miracle na pagka tinanggap natin, pinanampalatayaan na natin, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon sa John chapter 6, 57 to 58, ito ang magtatapos. Kung paano ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din, ang kumakain sa akin, si Jesus bilang tinapay ng buhay, ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit. Di ba yung mana bumababa sa langit, kinakain ng mga Israelita? Sabi niya, ako yung totoong tinapay na galing sa langit, bumaba sa lupa, hindi gaya ng tinapay na kinain na yung mga inununod, sila'y namatay. Itong babae na ito, bagamat sila'y maraming pera dahil sa binentang langis, namatay pa rin silang mag-iina. Pero sabi ng Panginoon, ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Yun ang alok ng gospel sa inyo. Kung hindi ka pa Christian, pupunta yung kaluluwa mo sa impyerno at magdudusa ka magpasawalang hanggan. Pero sabi ng Diyos, nagpadala siya ng tinapay, si Jesucristo, at pag siya ay yung tinanggap, pag siya ay yung kinain, mabubuhay ka magpasawalang hanggan. Ibigan, pag-isipan mong mabuti yung mga pinag-usapan natin. Ang pinag-usapan natin dito, meron tayong matinding pangangailangan. Pero hindi lang pagkain, hindi lang utang. Meron tayong matinding pangangailangan, yung kaluluwa natin kailangan ng kaligtasan. Yung kaluluwa natin kailangan ng patawaran. At nagbigay ang Diyos ng solusyon, si Jesus. Kung ikaw magtitiwala sa Kanya, bibigay mo yung buhay sa Kanya, magpapasakop ka sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, ano sabi? Mabubuhay ka, magpasawalang hanggan. Alam kong gusto mo yan. Alam kong hinahanap mo yan. Pero kung talagang hinahanap mo yan, lumapit ka sa Diyos, tulad ng ginawa ng babae. At sabihin mo sa Diyos, tulungan ka, iligtas ka, bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kami pinagpapasalamat sa kwento ng babaeng hindi kilala, byuda, na baho sa utang. Pinabantaan na kuha ng kanyang mga anak dahil sa kanyang kawalang kaya na bayaran ng kanyang utang. Pero na-realize niya, kailangan niya ng tulong. Hindi siya manap ng paraan. Lumapit siya sa iyo. At tinulungan mo siya. Bigyan mo siya ng mga instruction, sinunod niya. At na-surprise siya dahil sa miracle na ginawa mo. Nabayaran na lahat ang kanyang utang, mga anak niya hindi kinuha bilang alipin, at nabuhay sila ng maayos sa mga natira na mga langis
sa banga. E ganoon din ang kaya mong gawin sa amin. Kung marirealize namin kami spiritually bankrupt, hindi namin kaya iligtas ang sarili namin. Pero kailangan namin ng kaligtasan. Alam namin gusto namin maligtas. Kailangan na kami lumapit sa iyo. Aminin sa inyo na hindi namin kaya iligtas ang sarili namin at manampalataya kay Kristo na siya lang ang pwedeng magligtas sa amin. Kaya po, tulungan mo kami, Panginoon. Makita namin ang aming greatest need at makita namin ang greatest solution. At yun yung walang iba kundi ang aming Panginoon. The wisest thing to do when in desperation, hanapin ka. And the greatest reason, motivation namin in times of instruction is to obey the will of God. Niluluwalhati ka namin sa lahat ng ito. Pangalan ni Jesus namin, Panginoon.